Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot. Kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat munang mangyari ang mga iyon. Subalit, hindi kaagad darating ang wakas." At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay resilience, tatag. Sa Ebanghelyo ngayong araw, narinig natin ang isang pag-uusap tungkol sa kagandahan ng templo. Sinabi ng ilan, gaano kaganda ng templong ito, punong-puno ng mamahaling bato at mga handog. Ngunit ang tugon ni Jesus ay tila pangbasag ng trip, malamig. Sabi niya, darating ang panahon na wala ni isang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay gigibain. Isang babala na puno ng katotohanan. Walang anumang panlabas na kagandahan, kayamanan o estruktura ang permanente. Lahat ay may hangganan. At sa gitna ng pagkawasak, sa gitna ng mga digmaan, lindol, taggutom at kaguluhan, ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Tatag, resilience o resiliency. Ang buhay natin ay parang templo rin. Maaring maganda, puno ng alaala, pinaghirapan. Ngunit darating ang mga panahon ng pagyanig, hindi inaasahang balita, pagkawala ng mahal sa buhay, pagkabigo ng mga pangarap, pagkakalugmok sa kasalanan. Darating ang mga panahon ng pag-aalinlangan. Nasaan ang Diyos? Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Kailan matatapos ang lahat ng hirap? Mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, ang paalala ni Jesus ay hindi upang matakot tayo, kundi upang manindigan. Hindi upang umatras, kundi upang magpatuloy. Hindi upang magtago, kundi upang manalig. Ito ang sinasabi niya sa atin. Huwag kayong padadala sa takot. Huwag kayong palilinlang. Huwag kayong susuko. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay hindi natitinag sa panglabas na kaguluhan. Ang kanyang pundasyon ay hindi bato, kundi pananampalataya. At ang bunga ng pananampalatayang ito ay tatag, resiliency. Ang paggunita natin kay Santa Catalina ng Alejandria ay isang konkretong halimbawa ng katatagan ng pananampalataya. Isang batang babae, marunong, matalino, mahusay magsalita. Ngunit higit sa talino, ang kanyang pinakadakilang biyaya ay ang kanyang paninindigan sa pananampalataya. Sa kabila ng pag-uusig, pananakot at kamatayan, hindi siya umurong.
Tinanggihan niya ang karangyaan, kapalit ng katapatan. Mas pinili niya ang kahirapan kaysa kasinungalingan. Mas pinili niya ang krus kaysa kompromiso. Sa kanyang pagiging martir, pinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi ingay kundi katahimikan ng loob na hindi sumusuko. Sa ating panahon ngayon, madaling mawalan ng pag-asa. Napakaraming digmaan, hindi lang sa pagitan ng bansa, kundi sa loob ng tahanan, sa puso ng tao, sa sarili. Napakaraming lindol, hindi lang sa lupa, kundi sa emosyon, sa relasyon, sa pananampalataya. Napakaraming huwad na propeta, nag-aalok ng kasiyahan, kapayapaan, at kaligtasan sa maling paraan. Kaya naman, higit kailanman, ang tawag ni Kristo ay malinaw. Magpakalakas kayo, magpakatatag. Ang tatag ay hindi pagiging matigas. Ang tigas ay kayang bumangga, pero madaling bumasag. Ang tatag ay pagiging matibay, nakaugat, may lalim, marunong umunawa, at maghintay. Ang tatag ay hindi nagmamalaki, kundi nagpapakumbaba. Hindi ito sigaw, kundi panalangin. Hindi ito lakas ng bisig, kundi tibay ng loob. At ang tatag ay bunga ng ugnayan natin sa Diyos. Sa tuwing tayo'y lumuluhod, sa tuwing tayo'y nananahimik sa harap ng banal na sakramento, sa tuwing tayo'y nagpapatawad at nagtitiwala, tayo ay lumalalim, lumalakas, tumitibay. Marahil sa panlabas, wala tayong hawak na espada tulad ni Santa Catalina, pero sa araw-araw nating pakikibaka, pagbangon tuwing umaga, pakikibaka sa tukso, pagtitiis sa kahirapan, pagkalinga sa kapwa, naruroon ang ating tatag. At doon sa ating simpleng paninindigan, doon sumisikat ang liwanag ng Ebanghelyo. Sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi kung gaano tayo nagiging matagumpay, kundi gaano tayo nagiging matatag sa gitna ng unos. Sa bawat pagkabigo, sa bawat luha, sa bawat Panginoon, hindi ko na kaya. May Diyos na bumubulong, o ang iyong lakas. Ako ang iyong tagumpay, ako ang iyong tatag. Pagnilayan po natin mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, saan nakaugat ang ating tatag? Sa sarili ko bang lakas? O sa walang hanggang katapatan ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa paalalang ang mundong ito ay may hangganan. Ngunit ang iyong pag-ibig ay walang wakas. Turuan mo akong magpakatatag sa gitna ng unos. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil ikaw ang aking sandigan. Tulad ni Santa Catalina, naway ang pananampalataya ko ay hindi matinag at ang puso ko ay manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.